Prof, magandang umaga po. Natin ilaw? Hello, Ilaw, okay Prof. na. Good morning po, Professor. Good morning, sir. Good Ted, morning. kamusta po kayo? Mabuti po naman and thank you ano ho, at maayos-ayos po itong ating linya na ngayon. Sige, Prof, ano po ang tingin niyo ho dito sa inilabas po na administrative law enforcement procedures ng Chinese Coast Guard at sinasabi nga po na effective June 15, sila po'y maari ng manghuli ng mga trespassers sa kanilang sinasabing teritoryo. Base ho yan. Actually, hindi ho yan bago, no? Base ho yan sa batas na nilabas ho ng National People's Congress noong January 2021, no? Na ini-empower ho yung Chinese Coast Guard. Malaki ho, madaming mga, kumbaga, binigyan ho ng karapatan ng National People's Congress na una, gumamit ho ng dahas ang Chinese Coast Guard. Binigyan ho ng karapatan din ang Chinese Coast Guard para i-dismantle ho yung mga structures ho. No, kumbaga talagang i-implement ho yung goal ho ng People's Republic of China at Chinese Communist Party ho, na yung pananako po nila sa South China Sea, almost 80-90% ng South China Sea. At ito ho ang pinapakita nila, no. Kumbaga, pwede na nating gawin ito, no. Aarestuhin na namin. Anyway, territorial waters na namin to dito sa tinatawag nilang 10-dash line. So paano ngayon ito kung ganito na po ang kanilang babala sa lahat, ang pinag-uusapan po natin dito na kanilang 10-dash line na iyan, mostly po naman dyan, sakop po ng ating exclusive economic zone. Well, una ho naman, hindi ho natin tinatanggap ho na territorial waters ho nila yun. Kasi ho talagang ang posisyon ho natin, binabiolate ho ng China ang international law, specifically ho yung United Nations Convention of the Law of the Sea na nilagdaan ho ng China in 1996 po. Ayon ho sa United Nations Convention of the Law of the Sea, hindi ho pwede yung historic claim. Pag lumagda ho kayo ng UNCLOS ho, balik ho tayo sa scratch, any maritime entitlements nyo ho dapat, based ho yan sa geographic feature na tinatawag nating baseline. Kasi yung ginagamit ho ng China, pinamumukha ho ng China, despite the fact na signatory sila ng UNCLOS, at meron nga ho tayo, yung July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling na walang legal basis ho yung pananako po ng China 10-dash line ho dyan. Pero ginigiit pa ho ng China. So, in the first move ho natin is to basically remind China and the world na binaviolate niya ho ang international law, specifically yung UNCLOS, yung July 12, 2016 ruling. And sabi rin nga ho ni Associate Justice Carpio, even the UN Charter, na gumagamit ho kayo o nagtathreaten ho kayo ng gamit ng dahas sa mga bansa ho in resolving international disputes. So, kasi disputed waters ho yan. O, hindi. In fact, sa position ho ng UNCLOS ho, wala na hong dispute yan kasi wala talagang basihan. Walang legal basis ho yung Chinese 10-dash line claim. Yes, sir. At yan ho naman po, malinaw na at nakailang ulit na nga pong sinasabi ng former Senior Associate Justice and also maging ng ating pong kasalukuyang administrasyon. What's next here? Paano kaya ito? Tutuloy lang mangingisda ang ating mga kababayan doon and then ang Coast Guard po, ang ating Philippine Coast Guard and hintayin natin kung ano magiging gagawin ng Chinese Coast Guard and after that, tsaka ho tayo magreklamo na saan? Sa tribunal ba ulit? Paano kaya? Hindi, una hong sinabi ng aking kaibigan ho, ni Commodore J. Tariala, and I respect yung position niya, kasi titindihan natin, nasa Coast Guard ho siya, nasa gobyerno, ignore. Pero ako, bilang isang academic ho, bilang isang individual at isang mamamayang Pilipino ho, dapat we openly challenge po yan. Sabi nga rin ho ni Associate Justice Carpio, anyway, naumpisahan na ho natin yung maritime cooperative activity ho. Last year ho, kasama ho natin ang Amerika. Tapos yung April 7 ho, kasama ho natin ang Australia, Japan, and US. Tapos ho, nung balikatan exercise, sumakasama ho natin France. Gawin na ho natin, pagtingin ho natin yung maritime cooperative activity. Kasama ho ang Amerika, kasama ho ang Japan, kasama ho ang Australia, kasama pa rin ho natin ang India at mga ilang bansa para ho i-challenge ho natin to. Kasi kung tayo lang ho, mahirapan ho tayo. Dapat ho, again, hindi lang tayo magpoprotesta,
let's again mobilize an international coalition to challenge ho tong Coast Guard guide yung ano ho no tong direktiba ho na nagbibigay ho ng karapatan sa Chinese Coast Guard ho na manghuli. Dapat ho very vigorous ang reaction po natin. When you say challenge, challenge ito literally sa pamamagitan ng paglalayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas kasama itong ilang mga resources ng nabanggit yung mga bansa. Ganun po bang ibig sabihin? Ganun ho eh. Kasi naumpisahan na naman ho natin eh. In fact, yung Trilateral Security Cooperation na na-form ho natin noong April 11, kasama ho si President Marcos ho, si Prime Minister Kishida, si Joe Biden ho. Sinasabi ho na susuportahan tayo ng Japan at Amerika dito sa larangan ng maritime cooperative activity. So, ang kailangan lang ho talaga is leadership that we could provide. Nagbigay na nga ho ng statement ng ating presidente. It is unacceptable. So I'm expecting right now ngayon araw din ho, magpa-file ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs. I think it should be very vigorous. Dapat na siguro again, I'm giving my advice as an academic and as a Filipino citizen. Dapat tawagin na rin ho natin ang Chinese ambassador and ask the Chinese ambassador to explain. At least we are entitled to their explanation. Ilapag ho natin yung very strong diplomatic protest ho natin. Then of course at that time, iano na natin, sabihan na natin yung mga bansa na maaring sumama sa atin dito sa loob ng ASEAN. I hope Vietnam will join us, Indonesia to join us to at least express our indignation against this illegal action by the Chinese government po. Okay, sige po. So yung binabanggit nyo po na kumbaga joint action nitong ating mga kaalyadong bansa na ito, assuming lang po na hindi natin makuha agad-agad yan dahil kinakailangan pa po ng permiso ng bawat gobyerno po ng binanggit yung mga bansa, paano pangingisda kaya dito ng ating mga mangingisda? Particularly po dito sa Panatag Shoal o sa may Baho de Masinloc, no? Sa mga lugar na ito na inaangkin ng China, ang sinasabi nila pag kayo lumabag, mag-trespassing kayo, maaari namin kayong hulihin, isis namin yung mga bangka o barko ninyo, and kukulong namin kayo without due process. Papadala ho natin ng Coast Guard ho natin. Dapat sila harapin ng Coast Guard, ng Philippine Coast Guard ho. Magkakaroon ng harapan ho. Pag gumamit ho sila ng daha sa ating Coast Guard, the Mutual Defense Treaty will be invoked ho. Well, kasi talagang talagang kumbaga aktivista ho ako nung kabataan ko, kasama ho ng ating kaibigan si JB Bautista po. Talagang kumbaga gusto ho ng China talaga is hardball. Tatapatin na ho natin ng hardball. Tignan ho natin kung sinong ang aatras ho. Kasi talagang lantaran din ho yung kumbaga pananako po nila dito. Kundi ho natin to haharapin. Again, yung sinabi nga ho ng ating presidente, napaka-strong din ho yung statement ni President Bongbong Marcos Jr. This is unacceptable. So what's the best way to show to China that this is totally unacceptable to the Philippines? All right. So kung kayo po ang kukonsultahin, no? ng government, ano po ang inyong mga gustong ilatag na mga pamamaraan muna bago po itong sinasabi ho na posibilidad po ng confrontation talaga, physical confrontation? Una ho talaga yung very strong diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs. Then we we call the Chinese ambassador to explain to the Department of Foreign Affairs what this would entail. And of course, this is time that we also send diplomatic notes to Vietnam, to Malaysia, to Indonesia, and of course to our treaty ally, the United States, Australia, and of course Japan, and of course impressing upon this the seriousness of this directive. And then to file another protest sa UNCLOS. Pag inaresto na nila, pag inaresto na nila yung ating mga isda at hinaras na nila yung mga Coast Guard and of course Navy natin, i-challenge yung natin all out. Kasi talagang ang tingin ng China, ewan ko po kung nabasa niyo ho yung nilabas ng statement ng Global Times. Ano po laman ito? Napaka-arrogante po. Napaka-arrogante. Anyway, parang sinasabi nila,
solve na tong lahat na to dahil kasi naglabas na kami ng batas. Ini-implement lang natin itong batas na to. Without even mention the fact na yung batas ho nila na based ho doon sa 9-dash line, 10-dash line ho nila has already been disproven Opo. as illegitimate, illegal law nung Mm. arbitral ruling. Parang very cold implementation ng kanilang domestic law. Na parang hindi ho tayo nag-i-exist. Parang kanila na ho, yung Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, at yung 90% ng South China Sea, na tayo ho talaga ang nanggugulo. Bilang isang Pilipino, nung nabasa ko po yan, I cannot help but to feel so insulted and so indignant. Parang ang hirap siguro nga din dito no, ang katayuan mo kung ikaw ang decision maker dito dahil sa nakikipag-usap ka sa sarado na ang di ba? Ang sarado na sila. Basta kami ang kasi- tama, ito ang amin, kami ang tama, kayo mali. Di ba? Hindi, tsaka ano ho yun, malakas kami, makapangyarihan kami, Oo. kaya tama kami palagi. Ayun nga yung sinasabi ho, sa pananaw ng China, might makes right. At tayo nga naman din ay obligado lang na sumandal din sa ating mga kaalyadong bansa kasi nga din legally tayo ang tama, no? Oh. Tama ho. Natatandaan ko yung sinabi ho talaga na dapat tandaan ho ng bawat Pilipino ho, no? Nangyari ho to noong July 2010 sa Hanoi ho, no? Na doon ho sa nag-umpisa ho na sinabi ng Amerika si Secretary Hillary Clinton ho na merong interest ang Amerika sa South China Sea ho. Nagalit ho kaagad ang China ho sa ASEAN. No, nagsalita ho yung Foreign Affairs Counselor ng Chinese Communist Party na dating ambassador ho dito sa Pilipinas, no? Si Yang Jiechi, no? Sinabi niya ho to, ang dapat natin tandaan ho to, no? ASEAN countries are small, China is big, and this is the reality you will have to face. Ngayon, no, pinamumukha ho sa atin ng China po yan. Pero hindi naman kaya itong kanilang paglalabas nga no nitong kanilang panuntunan na ito bagong kanilang sabi ho kasi dito ngayon lang daw po itong May 15 po adopted no supposed to be no and then effective ho sa June 15 itong kanilang order na ito. Hindi naman kaya nga ito ay parang you're going to fall into their trap na sige subukan natin to. At pagkatapos ganun ho talaga eh. at pagkatapos Kung kumbaga pagbibigyan naman natin ho sila, matatakot ho tayo, talo ho tayo. Di ba po? Parang kumbaga laro ho yan ng poker. Pag nasindak ho kayo, talo ho kayo. So pakita ho natin hindi tayo nasisindak kasi nasa likod ho natin, nasa poder ho natin ang international law. Walang karapatan, sabi nga ho ni Justice Carpio ho, walang karapatan ang isang bansa na angkinin ho ang tinatawag nating high seas. Okay. Sige. So, Cha, may tanong ka ba? Okay ka na kay Professor? Yes, Professor, Oo. base dito sa mga napakinggan ko sa usapan niyo ni Manong Ted. So, itong bagong polisiya ng China na i-implement po on June 15, wala na tong atrasan, 'di ba? Kahit alam nila na hindi naman dapat at mali itong ipatutupad nila. Wala tong atrasan kasi nga isa to sa mga naiisip nilang paraan para mas masindak tayo dahil ngayon parang iba na nga po ang stand ng Pilipinas dito po sa nangyayari sa West Philippine Sea. Ganon nga po eh. Talagang kumbaga ang term na ho na ginagamit ho ng China ho in dealing sa tinatawag ho nilang peripheral countries like the Philippines, no, pacification. Pacification. Kumbaga ang tingin sa atin ho, dapat lang tayo i-pacify, hindi ho dapat makipag-negotiate ho sa atin. So ito yung hinaharap po nila sa atin po. Sige. So, meantime, Professor, sa ngayon po, hindi pa hinog sa palagay ninyo na agad ka nang dumulog sa tribunal, sa UNCLOS tribunal, tungkol dito sa admin order nila na ito. Hintayin muna natin as in na may actual na pangyayari na nanghuli ng sino mang dayuhan doon sa sinasabi kanilang teritoryo at pag-zis ng kanilang vessel. Pag nag-start na huhulihin nila yung ating mga mangisda, pero palagay ko naman hindi ho papayagan lang ng gobyerno natin na hulihin ng China yung mga mangisda. Nandun ho pa, I suspect, miski limited ho yung capabilities at ng mga barko ng Philippine Coast Guard, the Coast Guard will be there to protect our fisher folks. I have all my, kumbaga,
may trust sa Philippine Coast Guard despite yung limited resources. Kaya din ho lumalabas yung importansya ho talaga na dapat nating palakasin ho ang hukbong karagatan ho natin, yung Philippine Navy and of course yung Coast Guard ho natin. Kasi ho, ang labanan ho talaga dito sa karagatan po eh. Okay. Sige, so salamat na marami, Professor, at kami po'y muling tatawag sa inyo kung kinakailangan. Salamat, Prof. Salamat din ho, Kated, at kinakamusta rin po kayo ng ating kaibigan ho, si JB po. Yan. Attorney JB Bautista. Mabuhay, as always. Thank you very much, Professor Renato de Castro. Opo, isa po sa ilang po sa kumbaga kinikilala rin na maritime security analyst. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.